Grant us wisdom as we accept the basic Christian message, the incredible love and sacrifice of Jesus. May our hearts be touched by His grace. Gracia. Number two, ano dapat? Attract us with a beautiful promise. May mga nagpromisa on kinyo. Huwag kita. Kaguhi ka mo, no? Huwag kita nagpromisa kinyo. That I will love you forever sa mga may asawa. Sa mga jowa. That I will take care of you forever. Huwag kita. Kung maging kasal. Ay. Oh. Those souls toward you. Let us feel the promise of a new spiritual life. New spiritual life. A life transformed by your presence. Anyong presence? Anyong presence? Hindi ako kabati. Magungguan mo tabi ako araw. Ha? Ay, Jesus. Ah, okay. Bubuskugan niyo. Magungguan mo tang. Oh. Show us the personal relationship we can have with Jesus. Relationship, but the key word here is personal. Kita bagay may personal nga relationship kay Jesus. No? Kung magtawag kita kana Papa Jesus, ano ro gina-establish nato nga relationship? Father imaw, son ikaw, or daughter ikaw. Pag inambang mo, friend Jesus, ano may imaw? Ano ka na? BFF. Di ba? So, the way we address the Lord or Jesus will determine what kind of relationship we have. Maman sa aton yung mga pangga, di ba? May mga terms of endearment. Pangging, honey, kun, wa gaaway. Sa inyo ninyo ron ko niya, kasugpon ka ron ko gaaway sanda. Number 3, we ask the Lord to help us to decide and commit. Talk number 1 is very important. Kasi this is a decision zone. No? Pwede pagkatapos kara, mas-decide kayo doon, hindi tang babalik. Makatugali, mag-aoy. No? Tapos abo-abo mga kanya, pa-commit. No? Ani man ako ga-commit sa bagay. Hindi po. So, doon na itong pangbuyo. Reveal the urgency of a serious decision. So, ang kato na sa umpisa medyo uwa-uwa tara, after this talk, hopefully, you will become aware that there is an urgency for a serious decision. Lead our hearts to commit to attend the whole basic Christian life program. Willing ka mo? Sometimes you will have to literally drag yourself back to May mga oras yung makro yun. Ayaw ng katawan mo. Ayaw ng isip mo. Strengthen our resolve to walk this journey of faith step by step with you. So hindi yan pag-isipon niyo mo 13 weeks. Pag inisip mo 13 weeks, mas hindi kating takot. Di ba ya? Step by step lang. 1 week at a time. Okay, Ron? Silence miss. Silence means bahala ka na, Lord. You will have to decide by yourself. May these goals be fulfilled according to your perfect will, in Jesus' name, and you say, Amen. Kumbinsido? Amen? Amen. Batsawa tari ba? Amen. Ha? Amen. O, maroon pa takahina? Ha? O. Nahadlok pa mag-amen. Base mag-commit man ako karat kunano ta. Di ba? Kaya nga may mga talks na katulad nito. So, more or less, mga 80%, pasigton ka mo. Watch this video with me. This 88-year-old woman is asked a series of questions, but listen to the one she answers at the end. Hey, can you tell me what your address is? What my address is? Mm-hmm. I don't know. Okay. What color shirt did you have on yesterday? I don't know. What'd you have for lunch today? Food. Good food. All right. So who is Linda? Do you know Linda? What about Paul? Paul? Paul. Paul. I don't know Paul either. All right. Who is Jesus? Well, Jesus is the one who saved me and lives in my heart.
and will take me home. Quite amazing. Yeah. I love him. Eh, natouch ako karon. Kita ko maling mo sa internet, no? At least ako may assurance gali when I grow old. 80 years old, 88, 90, I may forget everything in my life. My family, anang mga nga, di na makilala, di na maalala. Kung ano kinaon na nakaina kahapon. What did you eat at lunch today? I don't know. Food. Tagbuha ko sa arang sabat, food hindi na malalay. Siyempre pagkaon. What did you eat? Pagkaon doon. Diba ya? But when it came to the question, who is Jesus? Ay, sus, automatic ka ng sabat. No? He is my Savior. He saved me and He will take me home. Wow. Buhay mo't maalala. Pero when it comes to Jesus, so kung may assurance galita kay Lord, no, nga, sa ulihi, maskin, maguwang kitang mayado, ang kitang makilaga, we will never forget Him because He lives in our hearts. Do you know Jesus? Ay question and answer portion, tara ako nirangkuhan, paalin kung di ka magsabat. Na, hindi kita kaagto sa masunod nga module. Ha? May mga teachers siya kayo na, di ba? At may mga nurses. Ay kung pakutano mo na yung pasyente, hindi na magsabat, ipaalin. Tuslukan mo lang ikuan. Di ba ya? So do you know Jesus? Stock knowledge. Una niya gito, no? Abi, raise of hands lang, Abi. Do you know Jesus? Kung kita mo, kung raise of hands, yes, dahil sanda. Dapat, kayang kita akong mga estudyante. The next question is, do you believe in Jesus? Yes. Do you believe in Jesus? Do you believe in Jesus? Aron, that's good. Why? Because even demons believe in Jesus. Gakurug-kurug pa sanda, babatian na pangalan ni Jesus. They know who He is. Pero kita, okay lang. No, okay lang. Diba? Why? Why is it important? Because you cannot love and serve a person you do not know. Pangutanan niyo may mga asawang ano na. You cannot love a person and serve a person you do not know. Ano tawag ka ron kung you do not know, pakita-kita kang ron. No, pakita-kita. Now taken for granted ba kayo? Sa bilog ata. Alam mo bro, pwede ka na umuwi. Maiwan silang lahat. Sino na taken for granted? Honestly, yung ginawa mo ng lahat, no? Ikaw ito nagtug-on, tagsaing, ngunit ibang kumain. And never na na-mention ang pangalan mo. Di ba? Huwag kita kuno. Harap po ang next question. How did you feel being taken for granted? Ano yung feeling? Honestly, just shut it out. Ha? Disappointed. Yan. Ano pa? Angry. Okay. Galit. Ano pa? Sad. Oo. Huwag ka na-acknowledge. Happy ka pa. Ano ka? Siniswerte. Di ka itong table. Una pa makamutan na, no? Itong table. Ha? Anger. Okay. Annoyed. Nag-ghost na ba kayo? Ano yung ghosting? Anyone sa ere? Yung text ng text sa'yo, tawag ng tawag for 1 week, and then suddenly nawala, na parang bula. Akala mo yun na, hindi pa pala. Nag-ghost ka. O ikaw ng ghost. Kasi di mo type. So how did you cope up with that rejection? You cried. You cried your heart out 24 hours. You cried a river.
Okay to iba ba reaction? So kung ma-reject, sanda ba ka na ito, sanda? Tulala kita. Okay. Tuwa pa ka-sink in. Don't worry haba ni bro, okay na. Ni bro Mark. Huwag man ka-sink in sa first day. Oo. Doon yan nga ng mga reviewer nga na, ang nakatake ko several times at BCLP, ay, kung naman karoon po at asanda na, ay, tama pa no? Hanggang kato ka among time, watan ako na isip ron. So, maskin 5 times ka nag-BCLP, there is always something new. God is always telling us something new. Oh, hara, transfer natin. The feeling. How do you think did Jesus feel when he was taken for granted? Kung na-feel ninyo na to, na-feel manana. Diba? Born and raised as Christians, we take for granted our conviction that Jesus is the Son of God. Basta katong basta Jesus ang ima. Oo, Son of God na no? So what? Okay matang pangabuhi. Di ba? May akong 3 kasakyan. No? Happy ra akong family. So, ano kita akong pakialam kay Jesus? Di ba? So there's no connect. I studied in Australia in my master's and nakita ko ito. Abong mabuot yung mga Australiano. Pero what that connect sa ano? What that connect sa Ginoo? They are just good and kind as persons, as human beings. Hambay niya, no? Human being. Ako galit na nag-hambay. Pero hindi ko makita o connect. Dahil ay gina-connect natin na atong humanity sa humanity ag deity ni Jesus. So far, okay ba ka mo? May sugar pa una. Okay. Dahil yung table, agad may, no? Agad hindi ako duygon. Pakibasa, abi. Dahil yung table. Hebrews 12:2. It says, very good children. Ang ibig lang sabihin, Jesus is the author and perfecter of our faith. Kung may faith kita, maski ano sang kire, hindi natin bakakuon niya, tungod katon doon. No. Ginahambay sa santo sa kasulatan nga, Jesus is the author, kana nagumpisa. No? Pero wala natin gina-recognize ko naman. No? And, kan kana nagumpisa, do perfecter hay, anang nga, eksaktuhon sa atong kabuhi. Buko niya nagumpisa imaw. Anong ani kung umpisa yan? Niingas kugon, no? Hello? Niingas kugon kita. Paumpisa kita BCLP 1, saraya, pinagawa ka. Masunod, una ka. So masunod, una ka man. Tapos matuya ka man. Ito ginambay natin nga. But that's why we have to ask the help of Jesus. Kung sa aton dahil hindi. Ako hindi ko maiubos maisip. Paali ko naubos for 13 weeks. No? Ay may iba't akong trabaho. O yung aywan ako. Hay, sa grasya natat Ginoo. So every Saturday amon ka to, hay, ginasurrender ko kaano ra akong adlaw. Ani ra ako ng mga awat nga ibahay, bigla tang naduduga. No? Naubos ko taro 13 weeks. Imagine that. Kabay pa ka mo man, no? So Jesus truly is the source and sustainer of our faith. Wa pa kita, harap ko ito introduction. Kaya pag natulog kayo, wala na. No. There are some thought-provoking questions about Jesus. Number 1, is Jesus really worth paying attention to? Depende rin sa imong pagtanaw ka na. Is there any reason not to put Jesus on the same level as Buddha, Confucius, Socrates, excuse me, and other wise men like Muhammad? No? Matsa magkalinya, sang kalinyada man sanda, no?
Sino nakamit kay Buddha? Wagid. Ay, wagid. Ay, kay Confucius. Waman. Sa eskwelahan lang doon. No? Sino may mga literature, mga history? Very good. No? Mamasugiram sa daytuna kung sino rin doon yung mga tao nga. Let us see. Was Jesus more than just a great religious man or a moral teacher? Think. Okay. How is Jesus different from all the others who claim that they came from God or that they were gods or that they bore messages from God? So rayang sa bilog nga nakita masagod niyo sa mga Chinese nga mga stores. Doon niya ron? No? Galing nga bata matambok ta. Tapos may mga unga nga kapalibot. So sa tanan sandara si Buddha, si so din mga Socrates, mga philosophers sanda padayon man ang datanang ginaturo, no? Ginatunan niya naton sa eskwelahan. In fact, pero mga magamit sa kiri ay naga-quote, no? Kaandang mga hinambagan, no? Pinabutang naton sa atong mga messages para to reinforce do atong point. Mamat magain. But sa yung mga personahe nga ron, not one of them claimed to be God. No? Si Buddha nagambay mga ako ro Diyos, wa. Si Socrates masyano ni mo kaagam, never mo nag-claim nga Diyos si Mao. Sino itong sumabaw? Si Confucius resang si Daum, no? So mga maginagamon sanda. In that level gang, pwede natong ihilira si Jesus. But Jesus is more than that. And to be able to know that, kailangan natin bumalik. Tignan natin yung tinatawag na historical Christ. Who is Christ in history? So factual tayo, ha? Bukod i-invento. Okay? Kung may mga abogado gausoy ebidensya. Doon natong brahon. So who was Jesus Christ? Was. Ay, kahaba raya. Mabasa na sa likod, hindi. Hindi, no? Ako lang mabasa. About 2,000 years ago, a young carpenter, everybody say carpenter, quit his job in Nazareth and for 3 years traveled around the world. Or no, not the world, his native land, and he was preaching. Panday mo, pagkatapos at mga 30 years, naiwan na ng pagkapanday para mag-preaching. He never went to a city whose population was larger than 50,000. Tanawan natin sa mapa, 250,000 yung ginambay. Di yung pugahay alin doon? Malay. Di ba ya? So, kung ibutang natin sa makaroon niya panahon, agsaro yung mapa, do dinagana ni Kristo during His time, haron niyang ranang mabot. Wapat internet, at anong always on foot. So, makaabot ni Mao sa Mimaropa. Half of it. Sa Masbate, sa Kirigan. Dahulo pa na, yes. Bacolod, di na mabot. Just to give you a picture then. Within 3 years, he was dead. No? Abot na 30, 3 years mo preaching, killed in a relatively small city, Jerusalem, way out on the border of the Roman Empire, by Roman authorities on a trumped-up charge of inciting to rebellion. His name is Jesus. That's the historical Jesus. Who is Jesus? That way, who was Jesus? Who is Jesus? There are popular notions and how Jesus contradicts them.
Number 1. Sinuro nakaabot dayang play Jesus Christ Superstar. Mga bata, Gen Z, tagalisan na. Oo. Okay. Sa play nga ron nga Jesus Christ Superstar, doon ang role ni Jesus kanay, kwanta ng pagportray kanay, the most sensitive human ever undergoing identity crisis. So ang dami-dami niyang problema. No? Although it's just a play. What's the truth? Jesus contradicts this popular notions. He was not in some identity crisis. He knew who he was. May identity crisis pa ka mo? Until now? Tao ba ako? Object ba ako? Di ba? For a time in our life, dumaan tayo dun. Hambang natin si Jesus kunohay, the archetypal social political revolutionary. Yung mga katulad ng mga makibaka, wag matakot. Nga klase at leader. Nakita ninyo mo sa mga movie at sa mga biblical stories, nagbakaro yun? Never, no? Wow. So it's not that one. He was not a revolutionary, but the Lord of history coming to judge all. Dahil mabudlay. Bukod natin about Lord of history. He's coming back. Kung wata kunta, okay ta kita. No? Pinaumang lang ta kita. Di ba ya? Hello? So can you do anything you want? He's not coming back, but He's coming back. That's the trouble. Some popular misconception again. Number 3, a great religious teacher and moral leader. Kanina na-point out natin yan. Pero Jesus, unlike great religious leaders and moral teachers, Jesus said He is God. Kaya na si C.S. Lewis. Mayan nga writer. Mag-research lang ka mo ha. Mag-google man ka naman. O mag-AI. Neither Buddha, Confucius, nor Muhammad. Sino is Muhammad? The prophet of anong religion? Islam. Okay. They never claim to be God. Ano pa naman kaiba? Daya nga lang mga tao nga hasta makaroon ito, gyapon sa andang rubganan doon, mapakabangon doon. May nabalitaan naman kamo nga, nabanaw si Confucius. Wagin no. Sugirin nyo kakon-kon, may una. Si Socrates. Una, doy mas daom sa second floor. Ay, matin, di mo? Di ba ya? Pero si Jesus, 2,000 years, gut ang nagtaliwan, nagkaya buto sa langit. Nag-resurrect ta. Kung wala man nag-resurrect, ako mismo ro una-unang mambarkin nyo, nga hindi yun ka mo magpati, magsamba, magsimba kay Jesus. Dahil bukod matuod. Pero the fact that God resurrected Him from the dead, matiya pa ako. Ibaw lang gid ato niya o si Saon. Kundi gyapon ka mo pagpati sa dayawang atong mga istorya nato. Ano nang hambay sa anang sarili? All powerful. Makita ron sa Matthew 28:18. He claimed to possess all authority in heaven and on earth. Ano ron? Haron no? Matthew 28:18. All authority in heaven and on earth has been given to me. Pangaywa, ebidensya sa Mark 2 verses 5 to 7. He forgave sin, a role only God has. Nakapagpatawad din mo kasayanan. Next, He is the giver of life. He gives life like God does. Sino nga niya ito pangalan niya tanang aging banaw ito? Lazarus, were you there? Ano ka mo ito? Paling nga nasa iran? Gi-invite ka mo? Ni Martha? Ni Mary?
Very good. Oh, he's judge. He is to judge the earth. Una ron sa Matthew o sa Mark. Tapos naghambal mo tabang mga I am, no? Sino unang naghambal nga I am who am? Kung maalala nyo. Classmate kita ko to, di ba? Ha? Nagpangutan na si Moises. Sino ka ba ni Moises nagsaka sa Mount Sinai? Huwag kita. Huwag kita trika nga batch. So nagsaka imaw. And then, what will I tell the people? Aba nana, kung sino ka? To sabat it, God the Father, yes, maruna nagambay. Tell them, I am who am. Grabe, no? Baka ron sino ron naghambay nga praskurundu yun? Si Jesus uta. Kung gihambat Diyos rato, hindi Diyos man imaw. No? Agababo ron sa Biblia, ron yung mga ayam-ayam nana, no? Halimbawa, I am the bread of life. Ginakanta at choir doon. Di ba ya? I am the bread of life. Diba? The light of the world. I am the door of the sheep. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. I am the way, the truth, and the life. I am the vine and you are the branch. Ang galing. Kung ako mga estudyante ra, yung pauli ko ta. Oo. Sa exam lang kita makita. What did Jesus say about himself? The Jews recognized his claim and attempted to stone him for blasphemy. Ang banana sa John 10:38, the Father is in me, and I in the Father. O, sino abi maginambot, makanduyan? No? Imaw ba lang? No? Tao si Kibuloy. Kasi nagambay yung mga, I'm the appointed son of God. Pero di ko makita sa Biblia kung sino nga versikulo, kapitulo. No, siguro may sarili mo. What did Jesus say about himself? He is Lord and God. In short, as Thomas claimed, he is Lord and God in John 20:28, and Jesus received this worship. Di ba ya? Kung magbayaw it santos sa misa, ano mong idahambay? My Lord and my God. Ay, tapos ito. Bita, kadali ito. Ay tungod magaling kayo, matatapos na tayo. After presenting to you the evidence in this court, ladies and gentlemen, no? The important thing is Jesus demands a response from us. Hindi pwede pagkatapos nito, uwian tayo and then okay, kumusta yung ano? Okay naman, nabusog ako, nakatatlong kape ako, naka-ilang bote ako ng Coke. Di ba? Jesus demands an answer. Why? No? Hara number 1, very good. Hara. If Jesus was not all that he said he was, ano mahambay ito? Ako ay ano? O kita mo? Hatugon nyo ita. Ayaw mong. Oo, tanan nga nung sinambay. Kung bukod imo makarundo yun, then he was not even a good man. He was not even a good man. Hindi natong pag-istoryahan ng pagka-Diyos. Ano lahat ng pagkatao? He was not even a good man. He would have been the greatest deceiver or liar who ever lived. Kung hindi totoo yun. Kababot anang ipatagangon doon, kita talang nga iya makaroon. Di ba nga? Amen. Okay. Number 2, if Jesus were not God, we would have to conclude that he was a lunatic. Everybody say lunatic. Who is lunatic? What ka ako karon? What ka ako karon? Kasi ano sa aton, manami ron sa Bisaya, sama dit alin. Sa uwo. Tanan na yung mga claims na kung bukod matuod, ay ano yung mga klaseng tao? Sama draw uwo. Could you imagine Jesus kasama daw? Di ba? He must decide whether he is a madman, a demon, or the Lord. Kamboy matmakato.
Ano imaw? Sa madrao? O demonyo imaw nga kapukuno-kuno? O matudtuon nga Diyos imaw? Hello? Okay. Number 3, men who encountered Jesus have always faced this question. He intended it that way. In John chapter 8 verse 24 we read, "You will die in your sins unless you believe that I am He." Ayoko kayong takutin. Ako natatakot nga eh. No, di ba? But read it again. You will die in your sins unless you believe that I am He. Ngayon mo Messiah, ngayon mo Diyos. Po na akong house na-encounter sa mga biblical but it's very clear, John chapter 8 verse 24. So inyo utang choice, after this discussion, after this parang court hearing about the true nature of Jesus as God and man, inyo utang decision kung masunod ka mo hindi. But may warning ko tagagi. You will die in your sins unless you believe that I am He. Para ro pinakamabaho nga ebidensyang inuso naton. Did God confirm Jesus' claim of who He is? The answer is yes. Paalin? In the miracle of the raising of Lazarus, okay na si Lazarus, Diba? From the dead, Jesus was giving a demonstration. For God alone has the prerogative to give life and to take away life. Doon kinaiit Diyos. To give life and to take away life. We can take away life. Pag binatay mo sang katao. But we cannot give life. Arang attribute yamang ron Diyos. And you also have the testimony of Peter. Ano hamba ni Peter? Who do you say hamba ni Jesus? Kadatong atong pangutana kauna-una gid, kung kimo abi sino ako? Ababong sabat. Tanan din yung sabat tama. Pero sabat ni ni Pedro. Ano ang sabat? You are the Messiah, the Son of God. Agano ba ni Kristo? Bukon ra imaw human knowledge nga gintaw kimo kundi spiritual knowledge from the Lord. Nga nakahambay mo ka to. Araw pinaka-importante sa tanan. The most conclusive proof is that God raised Jesus from the dead. Yun ang sinasabi ko kanina. Kung wala ba si Kristo, everything that we are doing now, atong pag-estudyo, atong paggapit sa Diyos, atong pagpangayot-patawad, atong pagpatawad, tanan atong ginaobra, connected ka na, haywat puguson tanan. Kasi, patay tayo mo, watan banhaw, naila ka mo Diyos nga, pagkamatay wa uta, ay paalin na kita, di ba ya? Do you know pinaka mabugat nga argument. Arangon, Jesus awaits a positive response from us. Jesus offers a personal relationship. Personal relationship. To each one of us. The personal lang ginambay. Individual kita. Bukan ay tungod si sister ag si nga to, isang kagrupo kami, ay nagagtong kay Jesus. Nagsimba kami, nagsamba-samba kami. Ay yun yung relationship. Paalin ko ba, takon inakading sa inyo. Kung kakatugog akong gabi. May relationship pa ba kayo? O kundi ay, naalala mo si Jesus kung wakat bugas. O wakat gasolina. Pagkatapos sa matakaron, matarayon. So, Lord and Savior. The Savior part is the easiest part. He died for us with His own blood. Pero yung Lord part, yun ang mahirap. Lord mo nga ba siya? Every day is election day. If Jesus indeed is your Lord, okay na yung Savior, na-save ka na. No? Pero Lord, attend ba ako ng BCLP o hindi? Babangon ba ako ngayon o hindi? Papasok ba ako ng opisina o hindi? It is always election time with the Lord.
No? Sino ba ang pipiliin ko ngayon, Lord? Ikaw o sarili ko o iba? Nakita niyo primero Jeremiah 29:11, no? And I know the things I have for you, no? To give you mga wakara, to prosper, mga kundo yun. Harat anak kusugpon karon. Dato pirmi aton nga ginakot, dahil dator manami nga part. Di ba yan? When you call to me, mas manami pagkali kasugpon. When you call to me and come to me, I will listen to you. When you seek me, you shall find me. Assurance ron. When you call to me. Question ay, gakol ka wa? Ha? When you come to me, you call but you do not come. Hindi na nagsugpon da kung bukod importante rin dawa being called and coming because you are called. Kamu called ka mo and you came. So nasatisfy niyo yung rayang line. No? Ngani, ano na ang promise? I will listen to you. Ayun, yung mga problemado dyan. I will listen to you. When you seek me, kung ginausoy mo ako, ang matudtod na ginausoy, you shall find me. Ano ibig niya sabihin? I will not hide away from you kung ginausoy mo ako. So, aragon mo. Ready ka mo mag-respond positively? Tama na ako, tasanda. So, matsabukon tat manami magsunod kay Lord, no? May kwentabi, medyo may no? May consequence ta. Truth and consequence na galing magsunod kay Lord. Naubukon na tayo matsagame tema, no? So, halimbawa, nag-agto ka maya makaroon, di ba kinyo? Naging imbita, no? Di ba yan? Hello? Sino ginimbita? Oo. Ay, kung namat nahuya ka, imong best friend nag-imbita mo. So, mawakating nila mag-agto. Pero si best friend, si BFF nag-imbita. Sige nga. Agtunan ko nga ni, maski once lang. Once lang. Pagkatapos ka rabalat mo. Di ba yan? O kundi, iyak ka and then suddenly you hear these facts about the Lord and you say, ay Lord, hindi pa ako ready mag-commit. 10% lang pwede kong i-commit ng buhay ko. Okay man dan? Okay man dun, 10%. Sa iba, okay, 10% ka. The problem there is the remaining 90%. Kanyo mo ginatigana, ron 90% nga itong haiwan. When you give 10% to the Lord, it imong time, it imong life, only because you are not ready, you're only giving to the Lord 10%, you're invited, but you are only ready to give 10%, what happens to the remaining 90%? Parang okay lang. Pero, hindi okay. Kasi, the devil will work in the remaining 90%. O sige, taas natin. 50 na lang. 50 na lang, Lord. Basta okay doon, 50. Iyak ko naman, tuwa ko naman. Depende. So, ang gagawin, okay na yan. Hindi pa rin. Kasi, you gave 50% of your life to the Lord. But what did you do, or to whom do you give the remaining 50%? The devil can still work sa 50%. Kaya nga kahit gusto mong mag-agto sa next week, no, may problema kita karon. Di ka kagto. 50-50. No? Nahawiran ka kunta ni Lord, dahil imong 50 to spiak. Kapalin pagbiraki mo. Sige, kaya naman. Gawin na lang ating 80 o 90. Okay na yun, di ba? 90%, my God. Okay. Okay ba? Okay, pero may remaining at 10%. Gawin na natin 99%. Para sure na sure ka mo. Pero may nabilan nga, 1%. The devil will work around that 1%. Kahit 1% lang yun. Never give the devil the chance, the opportunity. Kaya kung mag-surrender ka kay Lord, Lord, di ko kaya ito.
You know me. You know my situation. Pero, I surrender it to you. Ikaw na ang magtrabaho sa buhay ko. Do yun the response na ginauso ni Lord. We can give many excuses, pero kung bibigay tayo, bigay na natin lahat. Okay rin? Thank you. Thank you. God invites you, but you should also invite Jesus in your heart. And it shall come to pass that whoever calls on the name of Jesus shall be saved. Abong promisa sa Santo sa Kasulatan, huwag natin ginagamitan. God bless.